Hello viewers! For our educational video for today, we are going to show you something that is useful, helpful, and perfectly fit to your planting hobby. We will show you how to make an organic fertilizers with the use of the things that can usually found at home, and how to repot plant seedlings. For this, we have invited an experienced teacher when it comes to planting, Ma'am Junora P. Gonzalez. Let us now watch this video and be ready to learn and to discover new things for your planting hobby. Okay, so isang magandang araw po sa lahat at especially sa English department na binubuo ni Ma'am Glenda, ni Ma'am Abigail, and ang aming new master teacher, master's degree, Rajini Carson. Okay po, so una po natin gagawin or ipapakilala para sa mga audience ay ang ating mga PPE uniform. The first one is the gloves and also an apron. Siyempre, kaya kailangan natin ng apron para maprotektahan ang ating mga damit sa stain. So, gloves, para naman din po maprotektahan natin ang gagawin nating mga organic fertilizer and foliar fertilizer sa ating mga bacteria. So, let us start first on how to make a different kinds of fertilizer. So, let us start with the foliar fertilizer. So, the ingredients in making foliar fertilizer is banana and the other one is an apple. So, let us wash. Let us cut it with the use of a knife and a chopping board. So, sa paggawa natin ng foliar, kasama po ang balat. So, okay lang kahit na mahulog sa table, kasi ito naman ay hindi pagkain ng tao, kundi pagkain ng ating minamahal na mga halaman. So, kung ano po yung dami ng ating banana, ganun din po yung dami ng ating asukal. So, I use a 1 cup as our measuring device. So, after nating magawa ang banana at mahiwa natin siya, so na-measure natin siya into 1 cup, ilalagay natin siya sa ating electric blender. So, let us measure a 1 cup of brown sugar. So, on how to measure a brown sugar, you need to pack it. Kailangan daw natin siyang sinsinin. So, bakit? Kasi, iyon yung accurate measurement ng brown sugar. Unlike white sugar, you don't need to pack it. So, how will you test if your brown sugar is well measured? So, the test on the brown sugar is you need to invert it in your chopping board. So, once na nakuha po natin yung shape, it means na yun ay accurate measurement. So, lagay natin siya sa blender. So, sa mga walang blender,
ang ginagamit lang nila is pinipili nila. Pero we don't need to add some water. Okay po. So, after natin na makita na well-blended na yung ating banana, so make sure na ang ating pagsasalinan na ating mga packaging material or yung ating canister ay na-sterilize or malinis ka. So, sabi natin, kahit ito ay hindi pagkain ng tao at pagkain ng ating halaman, so, ang ating mga halaman ay kailangan din ng masusing pagmamahal at pag-aalaga. As you can see, ang ginawa nating foliar fertilizer ay well blended and it is look like a syrup. Even without using a molasses. So, supposed to be, ang kailangan nating gamitin dito ay molasses, but without the presence of the molasses, we also use a brown sugar. Okay, so, eto na yung ating tinatawag na foliar fertilizer. So, sa foliar fertilizer na to, i-imbak natin siya for 1 week. Hindi natin siya ilalagay sa refrigerator. Ilagay lang natin siya sa dark area ng inyong kitchen. So, after 1 week or 1 month, pwede natin siyang gamitin. Ang paggamit ng foliar fertilizer ay isang kutsara ng foliar fertilizer at ilalagay natin siya sa 1 litro ng tubig. And every once a week, ito yung ating ididilig doon sa ating halaman. Okay, next. Gagawa naman tayo ng good afternoon. So, let us prepare the other kind of fertilizer, which is an organic fertilizer. So, all we need is a 1.5 liter of water and also a baking soda na ating matatagpuan sa ating mga kitchen. So, baking soda is not used only for baking and not only for our cooking, but also in our planting. So, all we have to do is to add 1 tablespoon of baking soda. So, what is the advantage of using an organic fertilizer in our plants? So, ano ba ang nagagawa ng baking soda sa ating halaman? So, sabi natin, sa baking soda, ito ay isa sa mga leading agent na ginagamit natin in a pastry product. So, sa ating halaman, ang naibibigay ng baking soda ay maiwasan ang mga pesticides na isa sa mga problema natin pag tayo ay nag-gardening. So, isi-shake lang natin ang 1.5 na tubig kasama ng baking soda. So, you can also use twice a week to prevent the pesticides, insects, and aphids in our vegetable plants. Okay, so it is already done. Okay, so ngayon naman ay ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-green potting ng ating mga seedlings. So, syempre, kailangan natin ng mga gardening tools. So, ito yung iba't ibang uri ng gardening tools on how to repotting a seedlings. So, kailangan din natin ng coco peat, kailangan din natin ng 50% ng loam soil, and also an eggshell fertilizer. So, but before we repot, kailangan natin ang ating mga pet bottles na gagamitin.
So, kailangan natin siyang lagyan ng butas or hole. So, what is the purpose na ginalagyan natin siya ng butas? So, tulad din sa tao, kailangan din makahinga ng mga halaman. So, not only a sunlight ang kailangan ng ating mga halaman, pero kailangan din nila ng hangin. Kaya sila nabubuhay. Yan. So, meron na tayong 5 hole. And then, lagay na tayo ng 50% ng ating loam soil. Or instead, a garden soil. So, matawag natin siyang loam soil kasi meron siyang ipa. So, yung other layer niya, lagyan natin siya ng coco peat. And then, lagyan din natin ng tinatawag nating egg shell. So, alam natin na ang egg shell ay mayaman sa tinatawag nating calcium, magnesium, and sulfur na siyang magbibigay ng sustansya sa ating halaman. So, make it sure na ang ating itatanim ay hindi masasaktan ang kanyang ugat. Pero wag natin ibaon itong ating pinagtamnan. So, yan. Dapat po makuha natin siya ng buo. So, sa pamamagitan ng coco peat at ng ating garden soil, huwag din po natin siyang gaanong kasikiin or lagyan ng marami dito sa ibabaw. Upang nang sa ganon, sa ating pagdidilig, ay meron pa rin siyang espasyo. Yan, dahil basa po ang ating coco peat, and basa rin po yung ating garden soil, hindi po natin siya kakadiligin. Alam mo paano ipupusin. So, sprinkle lang natin yung water doon sa paligid ng halaman natin. Huwag po natin siyang kakalumigin. Nang sa ganon, hindi po matunaw yung kanyang mga leaves. The other one po is yung ating lady finger. So, lady finger, English term natin or English name, okra in Tagalog name, and scientific name is Abulmochius esculentus. Okay, so again, i-repeat lang po natin yung procedure kanina. Garden soil, long soil, and then yung ating coco peat, and then yung ating eggshell. Okay, tuloy natin yung ating lady finger. Yan, kailangan maingat natin kuhanin ang kanyang ugat nang hindi nasasaktan. So, wag po natin siyang ikakabaon-baon. Dahil po, pagka ikinabaon-baon po natin, yung kanyang roots ay hindi na mag-grow sa ilalim.
So, lalagyan po natin siya agad ng natural fertilizer with yeast and eggshell. Then, sprinkle ulit natin ng water yung paligid para hindi po siya matuyo. And then, after 3 days, nakikita po natin na nakukuha niya na yung panibago niyang environment. Parang sa tao lang, pagkabago ka sa bahay, naninibago ka. Minsan tahimik, minsan wala kang tibok kasi pinag-aaralan mo ang galaw ng environment. Okay? So, the last one is yung long. Okay? So, iyan na po ang ating mga refatted na vegetable tulad ng ating ladyfinger and the other one is yung ating eggplant. So, that's it for today. Thank you! Action. Okay, so etong ating ginawang organic fertilizer, you can also gamitin natin ito once a day or once a week sa ating mga halaman. Yan ang ating ginawa kaninang mga organic fertilizer. So, ang advantage ng ating organic fertilizer ay para maiwasan ang mga insecticide. So, yan po yung ating mga finished product for today. Ang paggawa ng foliar fertilizer at paggawa ng ating organic fertilizer na makakaiwas sa mga insecticides at alagaan natin ng may pagmamahal ang ating halaman upang nang sa ganun ay yumaman tayo sa araw-araw sa pagbibigay niya ng sustansya sa ating mga katawan. So, yan po ang ating output for today. Thank you po!